Tuloy-tuloy ang dagsa ng mga pasahero para makauwi sa kanilang mga probinsya. Nakabantay si MJ Salcedo mula sa Cubao Bus Terminal para magbigay ng latest balita. Saan? MJ, marami rin ba ang mga pasaherong naghahabol ng biyahe? Yes, Neil, nandito nga tayo ngayon sa Baliwag Bus Terminal sa Cubao, Quezon City kung saan mayroon pa ring mga pailan-ilang mga pasahero na humahabol para makabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya para sa undas. Nakausap nga natin kanina ang mga dispatchers ng terminal sa Cubao at ibinahagi nga nilang kaninang umaga hanggang tanghali ang talagang peak o dagsaan ng mga pasahero. As of 4 p.m. ay 167 buses na na may 49 seating capacity o mahigit 8,000 ang nagdagsaang mga pasahero dito sa Baliwag Terminal para sa rutang Bulacan at Nueva Ecija. Ito ay mula sa first trip nila at 12 a.m. Pagdating naman sa 5-star terminal, Neil, 218 buses na may 45 seating capacity o mahigit 9,800 passengers ang bumiyahe patungo sa mga rutang Nueva Ecija, Pangasinan, Cagayan, Pampanga at Isabela mula 12 a.m. hanggang 4 p.m. Sa Cisco Terminal naman, 50 buses na may 49 seating capacity o mahigit 2,400 passengers ang bumiyahe mula 1 a.m. hanggang 4 p.m. sa Nueva Ecija at Pangasinan. Nagtungo rin tayo sa Solid North Bus Terminal kanina na may rutang Pangasinan. At anang dispatcher nila mula first trip at 1 a.m. hanggang kaninang 4 p.m. ay 23 buses na may 45 seating capacity o mahigit 1,000 passengers ang lumuwas mula sa Maynila. 10 mga bus naman patungong Baguio City ang umalis sa Genesis Terminal. May 45 seating capacity ito o sakay ng kabuang 450 passengers. Ayon sa mga dispatcher ng terminals dito sa Cubao, bukod kahapon ay ngayong araw ang isa sa mga pinakamaraming bumiyaheng mga pasahero para sa undas ngayong taon. Inaasahan naman nila na hukupa na ang dagsaan ng mga pasahero bukas dahil nila nga karamihan sa mga kababayan natin ay nakauwi na sa kanilang mga probinsya. Yan muna ang kaganapan dito sa Cubao Terminal. Neil, back to you. MJ, meron ka pa dyan mga nakausap ng mga chance passengers o yung mga hindi nakapag-book siguro in advance ng kanilang mga bus tickets at umaasa na baka sakali may mga bakante pa ang upuan dyan sa mga bus station. Yes, still meron nga tayong ibang mga pasahero kanina nakausap, no? Yung ilan sa mga humahabol nga sa biyahe ngayong gabi. At sabi nga nila, hindi daw sila nakabiyahe agad mula kahapon hanggang kanina dahil nga meron daw silang pasok. Pero ngayon ay maswerte nga rin daw sila dahil hanggang ngayong gabi ay mayroon pa rin silang mga bus na masasakyan patungo nga sa kanilang mga probinsya para sa undas. MJ, ano naman yung mga paghahanda na ginagawa ng mga operator, so yung mga management ng mga bus company dyan para naman sa kanilang mga driver, especially siguro yung mga babiyahe ngayong gabi para maiwasan yung siguro antok at yung observe yung road safety pa rin habang nasa kalsada. Yes, yun din yung isa nila sa mga pinaghandaan ng mga operator nga dito na yung nag-deploy din sila na mas marami pang drivers para rin sa merong kapalitan yung mga driver nito dahil sabi nga nila from 12 a.m. hanggang sa 24 hours, 24 hours yung biyahe ng mga bus ngayon dahil sa undas. Tsaka kung makikita nga natin yung iba rin para naman sa ating mga pasahero, yung dito sa Cisco Terminal Neil ay talagang nagtayo rin sila ng tent para naman sa mga pasahero dahil dagsaan din talaga ngayong undas ang mga uuwi sa mga probinsya. Huling tanong na lamang MJ, no, para sa ating mga manonood ngayon na papunta pa lamang doon sa iba't ibang mga bus station dyan sa Cubao, ano yung inaasahan o ano yung dapat nilang asahan pagdating nila dyan sa mga bus station dyan? Yes, Neil, isa rin sa mga good news para sa mga hindi pa nakakabiyahe ngayon dahil mas maluwag kung makikita natin, kakaunti na lamang ang mga pasahero kaya mas maluwag yung space para sa kanila. Kumbaga, hindi na nila kailangang pumila pa dahil sa kakaunti na ngayon ang mga pasaherong nagdadatingan. Yan lamang. Okay, siguro din na magbaon ng mga tubig, no, ng pagkain para hindi rin magutom sa kanilang mga biyahe. Okay, maraming salamat, MJ Salcedo.